pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International. Siyempre po bagong lahat na ating pong batiin ang ating mga tagapakinig sa apat na sulok ng mundo. Siyempre po ang ating mga kasama sa bantay at kasangga ng OFW International. Siyempre matutuwa kayo ngayon. Lahat po ng chapter natin sa apat na sulok ng mundo, hindi na po natin isa-isahin, napakarami po nila. Ngayon po, siyempre, masaya kayo kasi makikita nyo ngayon at mapapanood ang ating founder na palagi natin binabate tuwing tayo may program. Pero ngayon, nandito siya ngayon para siya ay bumate. Hello, Founder Albert Guanzon ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Bati ka sa ating mga tagapakinig. Hello, magandang hapon po dito sa Pilipinas at magandang umaga po sa Middle East at magandang gabi naman sa Amerika. Kasalukuyan po ay nandito po tayo ngayon sa Davao na kung saan ay nag-ikot-ikot po tayo at maligayang bago po yan, batiin ko muna kayo ng maligayang pagkikinig sa programa ng DWWD sa Buhay OFW ngayon. Yes, and of course, batiin muna natin ang ating mga supporters, siyempre ang ating mga followers and viewers. Hello po sa inyong lahat at siyempre po ang ating mga kasamahan sa DWWD. Thank you po sa ating technical side, sa mga suporta. Ito po yung ating mga katropa na mga babae at lalaki na magigiting po sundalo. Hello sa inyo, thank you po so much. And of course sa ating mga boss na nandyan, hello po. Maraming salamat po sa inyo po suporta sa amin. Kami po yung inyo mapapakinggan at mapapanood, siyempre po sa radio ng 1134 kHz AM band ng inyong AM radio. And of course, tayo po ay live din po, live streaming sa Facebook ng DWWD. Like, share, and follow na po. At ngayon pong araw na to, malayo ang ating founder na si Albert. Nandun po siya sa lugar ng Mindanao. So marami siyang ibabalita sa atin. Siyempre yung ating mga members and officers ng BK, sabik na makita, mapanood, mapakinggan ang mga balita ng ating founder Albert, kung ano yung mga ginagawa niya doon sa lugar na yun ng Mindanao. Layo, Pero bayan po yan ng ating founder na si Albert. Okay, at ayan, siyempre, tanungin natin si Albert, kumusta na dyan? Ano na ba ang kalagayan niyo dyan mag-ama? Okay po, no? Okay naman kaming magkama. Talagang sanay na sanay yung si Bibi Muhammad sa paglalakad. Okay na niya. Okay, sige, go ulit. Okay, masaya naman kami ni Bibi Muhammad na kung saan nag-ikot kami sa buong Mindanao. At yun na nga, no? Unahin ko lang po, mag-update na muna ako doon sa ating pinupuntahan. Una po, nag-ikot po tayo sa farm doon sa Cotabato upang mag-monitor sa ating mga kababayan doon. At mismo tayo ay pumupunta sa munisipyo upang alamin kung mayroon pa talagang OFW Health Days sa kanilang lugar. So mayroon namang wala. Ang kakalungkot lang po dahil yung iba nating napuntahan ay wala silang kaalam-alam sa programa ng ating gobyerno, katulad ng programa ng UWA at yung programa ng ang utos ng DILG na kung saan ay sa nung Memorandum Circular 2020 na kung saan ay kailangan dapat mayroong OFWD sa bawat munisipyo, ay napansin po natin yung ibang munisipyo ay wala pa talagang OFWDs.
Mm. So, yun po sa part po ito na ng Mindanao din. So, Mm. yun po ang una nating ibabalita na kung saan ay kaya po natin ginagawa ito upang malaman natin ang kalagayan ng mga ex-OFW, mga active OFW, kung talaga namang nakapag-report sila sa nasabing nasabing munisipyo. Yun na nga, ang sinabi ko kanina, nakakalungkot dahil ay mayroon pa nagsabi doon na wala silang alam sa programa nga at wala silang alam na may OFW doon sa lugar nila. So, although na marami tayong mga na-encounter na mga problema na taga roon sa kanila, hindi na po tayo nakapagtalo sa kanila. I see. Ayan. Nakikita natin yung Facebook ng ating founder, yung kagandahan ng Mindanao. Talagang pinapakita niya, napakaganda, no? Sayang wala tayong video na iset para kasi mapakita natin sa ating mga followers, para at least ma-invite mo sila o ma-inganyo sila na bisitahin ang Mindanao. Nasa tingin ng iba, kala nila pag sinabing Mindanao, magulo, nakakatakot. Pero kabaligtaran, sige nga, Albert, i-explain, ipaliwanag mo nga sa kanila kung ano yung mga kagandahan, mga attraction dyan sa yung lugar sa Mindanao. Sige, go ahead. Sa part sa Mindanao, marami po tayong mga tourist destination dito. Huwag po kayong matakot. Hindi na po uso ngayon yung pananakot kasi maganda na po ang Mindanao ngayon. Ikot kayo sa buong Mindanao, wala na po kayong sa napuntahan ko wala pa, napaka-peaceful po. At nakakatuwa dahil nga ay marami tayong napuntahan na mga tourist destination na gusto kayong mag-relax. Punta lang kayo sa Mindanao, marami po dito. Huwag naman lagi kayo sa Baguio. Oo nga. Pero kumustahin naman natin, founder? Kumusta naman yung ating mga kasundaluhan dyan? Kasi dati talagang very busy sila, no? Para ma-stop yung insurgency. Pero ano ba yung mga balita tungkol sa ating mga sundalo dyan? Ang ating mga kasundaluhan naman ay very active po sila rito. Nakikita po natin na ang kanilang pagbabantay sa ating mga mamayan ay nandyan po sila, hindi po sila nagpabaya. Nakakatuwa lang po dahil na hindi katulad dati na kumbaga parang medyo pag may mga sundalo na lumulakad, parang ka na siguro may gulo siguro, ganito. Po ngayon hindi na, paisi-easy na lang sila. Napakaganda po. Napakaganda po yung nagawa ng ating mga kasundaluhan dito. At although, nandiyan pa rin yung nila, yung alert lagi po, natural lang po yun. Pero nawala na po yung mga insurgency dito, hindi na katulad dati. Yes. Dahil sa ating mga heroes na mga sundalo. Yes, saludo Pakagaling natin nila, sila. saludo tayo sa kanila. Palakpakan natin ating mga sundalo, mabuhay po kayo. Ayan. Oo, tama ka, founder. Dati pag nakakita ng sundalo yung ating mga kababayan, feeling nila merong inkwentro. Ayan na nga. Oo, pero ngayon, alam natin kaya sila nakita sa paligid. Maintain nila yung kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kababayan dyan. Ayan. Okay. Albert, tungo naman tayo sa sitwasyon ng ating mga kababayan dyan. Nabanggit mo nga kanina yung mga OFW na marami pang hindi nakakaalam. Kumusta naman ang sitwasyon nila dyan? So far sa ating pag-ikot-ikot, marami po tayong na-encounter dito ng mga OFW, ex-OFW, na kung saan talagang kailangan po talaga natin silang maalalayan na katire. Dahil nga po ay, yun nga, ang sinasabi ko, pag once na hindi ka na member ng UWA, na nakailang taon ka ng tambay, wala ka na makuha talaga sa kanila. So, nakakalungkot. So, nandito naman tayo, binibigyan natin sila ng pag-asa. At yun na-encounter natin yung una, yung problema doon sa isang OFW na namatay sa Baharin, na kung saan, kung makikita ninyo, ay pinuntahan po talaga natin mismo sa bahay nila para alamin talaga ang sitwasyon. Dahil nakakaawa po ito, Katere, dahil nga ay kahit pamasahe man lang para maglakad ng kanilang dokumento ay walang-wala po talaga. Kaya yung kapitbahay nilang umaalalay sa kanila. Ang problema lang nito, Katere, ay yung bangkay na inuwi
ay wala talagang expired na yung expired na yung kanyang membership sa OWA. So wala talaga siyang makukuha. Nung napumunta kami doon sa Region 11 sa OWA doon, tinicheck namin, expired na yung membership niya. So, yun ang isa sa mga problema na dapat talaga na kailangan talaga tayo mga OFW, huwag po natin kalimutan na lagi po nating na i-renew ang ating membership sa OWA. Dahil every 2 years po yan, pagkatapos ng kontrata mo, pag ano nang mangyari sa'yo dyan sa abroad, wala ka na talagang makukuha. Yun po isa sa nangyari dito sa ating kababayan na kung saan ay although na mayroong binigay naman na konting tulong yung yung OWA, ang problema naman pati yung yung sa burial fee na kung saan abot ng 55,000 wala talaga silang maibigay-bigay na lang sila ng waiver para ma-assist yung bangkay na mailibing. So yun ang isa sa mga tinututukan natin ngayon. At yung bibigay na tulong mula sa UWA dahil nga hindi na po siya member, ay 20K lang po. Ang problema lang, isa sa problema nito ay yung mga requirements na kailangan nila ng UWA. Ay dapat dapat sana pag mga ganung wala na silang magulang, wala na yung tatay, wala na yung nanay, ay mas bawasan naman na sana yung yung mga requirements na yun kasi hirap po talaga sila maka-move on. At ito yung problema pa, umuwi yung bangkay na walang autopsy, walang police report. Ano bang kinamatay daw? Ayon sa nakarating sa atin ay kasi nakikita ko yung sa bangkay mayroong laslas sa leeg May posibilidad na ni-rape. Di natin yun ang sinasabi sa akin na rape at pinatay. So hindi ito katulad sa ibang na sa ibang mga OFW na matay na viral. Ito wala, tahimik yung dito. Hindi nababalita. Hindi nababalita. Samantala, tawawa po talaga ito, Kateri. Kaya nga, pumunta din ako sa NBI upang maghingi ng advice kung pwede pa bang autopsy uli yung bangkay. Sabi ng NBI naman, wala namang problema. Basta mag-request yung pamilya at kailangan po dumaan din sa ating Department of Migrant Workers. So yun po ang inisakaso namin ngayon na ma-autopsya yung bangkay dahil para matahimik na yung yung mga anak nito dahil parang hindi nila matanggap pagkamatay ng kanilang ina, Katere. Grabe. So, saan na ngayon ang bangkay ng OFW? Ang bangkay ngayon ay nalibing na po ito noong August pa. August pa. Sa Davao, bago sa siya Santo Tomas, Davao del Norte. Pero bago nalibing, na autopsy ba? Wala po, walang autopsy kasi ang sabi daw sa embassy, tumawag daw sa kanila, ay kung i-autopsy natin daw dito sa abroad, abot ng 1 taon. So, siguro naman, ay hindi naman siguro ganun. Kaya nawala na pag-asa yung pumayag na sila na iuwi. Yun na nga, walang nakuha-kuha at yun ang tinututukan natin ngayon. Kaya kahit paano ay sa soon as possible, magawa na yung request natin na i-autopsya yung bangkay. Nako, so parang ang hirap na nun kasi nailibing, tapos kukuhanin, parang, sa tingin mo, maanukan pa ba yun? Malinaw pa ba yun? Kausap ko yung taga-NBI, wala naman na problema. Okay. Kaya mo. Kasi mga expert naman yan sila pagdating sa autopsya, kahit ilang buwan na yung LB, makukunan pa nila na talaga, saan yan yung kamatay. Kasi kahit ako mismo, nakikita ko po, ay may last talaga sa leeg. At saka hubot-hubad yung hubot-hubad yung nakita sa beach. Nakita siya sa beach? Ganun ba? Tinapon? Opo, sa tabing dagat po. Grabe. Ilang taon na siya? Siguro mga 40 plus na rin siguro yung Tapos siya working as domestic workers? Ganun ba? Opo, ang problema nito, working as domestic helper, ang problema ay 6 years hindi siya nakauwi. Dahil sa kanyang pangarap
na Na makatapos yung makaipon. nag-iisang anak niya kasi meron pa yung anak niya na nag-aaral na mayroong diferensya sa pag-iisip. Ngayon, nakapag-aaral ngayon nung nandun siya sa abroad, nung wala na siya, na-stop na po talaga ngayon yung anak niya. So, yun talagang inaasahan niya. Ang problema lang nga dahil nga ay nalalaman natin ang ayon sa kanila, sa nakarating sa atin, ay lumipat daw ito ng amo. Kaya Ayun. hindi lang siya umuwi. Hindi lang siya umuwi. Kaya ayun, hindi na si kaso pati yung membership ng UWA, hindi na na-renew. Mm. So, yun po ang isa sa problema Pero natin ano ngayon. siya, founder, documented pa rin. Ang hindi na, kasi kung nakikita ko sa kanyang, nakikita ko sa kanyang, kasi di ba pag kumuha ka ng passport, pag may bago ka ng passport, Mm. kaya mayroon ng yun, yung parang Hihingan nabutasan ka. nabutasan ng passport. Mayroon sa bagong passport. At di ko lang kasi ang sabi naman sa akin na anak, parang mayroon daw siyang resibo noon sa doon sa membership sa OWA. Mm. Pero wala naman, yung tinicheck namin sa OWA, wala naman siyang record. Wala siyang record. So, yun na, nakakalungkot na ay lumalabas na parang undocumented siya. So, Yan nga ang passport niya ay wala po, hindi kasama na iuwi. Ang niuwi lang yung luma niyang passport. so wala yung passport sa possession niya. Nasa employer. Nasa employer, siguro katere, dahil nga ay tawag nito, ang pinadala ng kasama sa bangkay ay yung lumang passport. Okay. Nung time na nasa Saudi siya at nandun siya sa Bahrain, natagpuan yung kanyang bangkay doon sa beach na yun nga, walang saplot. Ano yung mga naging aksyon ng ating embahada tungkol sa nangyaring gano'n? Wala bang naging legal action? Bakit nakauwi ng hindi na autopsy? Yun ang gusto ko ding malaman na Katerino kasi sa atin ay yun ang gusto nating matutukan ng kaso na ito kasi di po basta-basta na Oo. pauwi na lang nila yung bangkay dahil nga ay walang report, walang police report, Mm. walang autopsya. Nakita naman natin na mayroon talagang foul play Oo. sa kanyang bangkay. So, sana nga naman bigyan hustisya dahil po ay yung anak nila ay hindi na alam kung anong gagawin. Yung napundar nilang kinikita ng mama niya na pinatayo ang bahay Oo. ay ibibinta na para pangbayad sa pambayad doon sa burial, Naku. sa kulinarya. Nagkahalaga kasi ng 55,000 dahil sinisingil na sila ng Service. kulinarya service. Ang mabigay lang naman sa siguro naman yung sa burial fee ay mabigay naman, makatulong naman din po yung UWA. Pero yung 20K, magkano lang naman yun? Magkano lang naman yun? Yung 20K na tulong nila. So yung mismo yung benepisyo talaga ay hindi niya makukuha dahil nga doon sa kanyang hindi na po siya active sa OFW, sa membership sa OWA. Yun ang pinakamahirap niyan. So, anyway, kasi ang nangyari, nakita naman na may foul play. So, yung kinaukulan, yung sa Bahrain, yung mismong sa pulis nila, wala ba naging investigasyon? Yun ang nakapagtataka ka, Tere, dahil ayon sa anak nito, di umano, ay yun nga sinabi ko kanina na matagalan daw pag i-autopsya pa yung kanyang bangkay ng kanyang ina. Abot daw ng taon. Grabe. So nawala ng pag-asa yung Parang may na dyan, parang may was out na tawag doon. Binubura na lang lahat. Yes, malalaman po natin yan, Katere, kasi mayroon daw may pinadala ng kunting halaga doon sa pamilya. Pag ganun kasi, may pira daw pinadala, nanggagaling sa embassy. Saan kinuha ng embassy yun? Hindi, nanggagaling yun sa employer. Ganun po yun. So, dapat i-specify nila. I-specify nila dapat para kumbaga, transparency dapat. Para malaman ng pamilya kasi nakakawa yung pamilya, hindi talagang hindi talaga mapakali pag hindi mabigyan ng hostisya. Pag okay na lahat, siguro tahimik na rin sila.
Yun na nga, so nangyari pala, founder, yung employer is parang nagbigay tulong pero dumaan sa kamay ng mga nandiyan. Hindi po natin alam, kasi ang alam po natin yan na procedure talaga yan. Kasi dami na po tayong nadaanan nung namatay sa Saudi na pag ano kasi, automatic yan, pinaforward nila sa embassy yan, yung sa company. Yung amount, na ipapadala, kailangan dumaan sa embassy yan. Yun ang procedure talaga. Oo, So, walang kaalam-alam yung pamilya kung saan nagagaling yung pera na pinadala sa kanila. ayun, okay. So, may suspect? So far, wala pang silang binabanggit dyan, Katere. No, kasi walang investigasyon paano magkakaroon ng Oo. suspect. So, ayun na naman, isa na naman pong napaka saklap na kapalaran ng ating mga OFW, especially yung working sa bahay. So, ano ba yung lesson dito, Albert, para sa mga nanonood sa atin, na mga OFW? Ano ba yung mga dapat at tama nilang gawin habang nasa ibang bansa? Malaking talaga to, lesson to, kung bakit. Dahil po, kung totoo itong undocumented na siya, kung TNT na siya, malaya siyang naglakad-lakad. Sakali kung may employer naman siya, ay hindi po basta-basta although na mayroon silang day off, pero yung mga ganun kasi is dapat kasi kung ang ginagawa kasi ng mga employer para sa safety nila is hindi sila binibigyan ng day off eh. Oo, Kaya lang naman ang problema niyan, yung mga iba naman nating kababayan ay parang hindi nagagalit pag wala silang, kasi may sa kontrata may day off. So gumawa ng kaparaanan para makakaroon sila ng day off. Yun po ang karamihan. Kumbaga, lagi nilang pinaglaban na may day off naman sila, pati hindi sila pinag-day off. So, yes. So, kaso, ang ibig sabihin, founder, ito day off niya, lumabas siya, ganun. di natin alam, Katere, oo, kasi nga dahil doon sa, ang nakausap lang natin mismo, yung anak, kung ano nakarating sa anak, doon lang po tayo kumukuha ng kumbaga, informasyon. Parating sa kanya, yun po, doon po tayo kumukuha ng informasyon. Ayun, so napakahirap na sitwasyon ng isang undocumented na mga kabayan natin dyan. Kasi usually ganyan pag nagpalit na employer, hindi na umuwi, dire-diretso na Talagang hanggang ngayon common na nangyayari ang ganyan. Kaya madalas ina-advise natin sa ating mga kabayan, huwag kayong lilipat basta-basta na mga employer, hindi kayo dumadaan sa agency. Kasi pagka dumaan kayo sa agency, sagot kayo ng agency. Pero pag hindi, wala nang pakialam ang agency sa kanila, di ba, founder? Tama. Correct po yan, Katere. Dahil po ay mayroon po tayong tinatawag na yung probationary. Mayroon po silang, dati kasi 3 months lang probationary. Kung halimbawa ay pag abroad mo, na kung ayaw mo doon sa employer, both sides hindi kayo magkasundo, ay pananagutan po yun ng agency. Pwede pa uwi ng agency, sagot pa nila yon. Pero kung after probationary na siya, ay medyo mahirapan na po tayo. Diyan na po nagkakaroon ng problema na yung pag gusto mong umuwi, talagang humingi ng pira yung employer para may balik yung ginastos niya. So, diyan po ang nagkakaroon po ng problema talaga. Dahil nga ay mga kababayan naman natin sa abroad, una-una medyo okay pa yung employer. O nagkakatagalan, nandoon na yung mga problema. Correct. So, diyan na po sila nakapag-isip na kung ano-ano. Kaya minsan, ang iba, di na rin man natin kahit anong advice natin, ang iba talaga tumatakas talaga para makaiwas sa employer. At ayaw nilang umuwi dahil nga mayroon pa silang pinapaaral ng mga Yun ang nasa isip. Okay. Ayan. Yan paalala sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kasambahay, please lang, gawin yung documented ang inyong mga papeles para anuman merong mahabol, meron kayong mga benepisyo makukuha.
Ito naman po tayo sa susunod natin tatalakayin. Ito, napaka-ano rin ito eh. Mga kabayan natin na hirap na maghanap buhay sa ibang bansa. Ito maluloko lang. Ayan, isa pa pong kaso yan na tinututukan ng ating founder. Sige, go ahead. Yes, tutungo naman tayo din sa isang inilapit sa atin ano kasi yan eh. Kumakalat na talaga yung mga scammer ngayon eh. Okay. Gumagamit, kunwari may lending company sila. Ayan. Yung nakikita natin kinalaunan, nakikita natin yung SEC registration nila, IPK pala yun. So maraming mga ganon. So ito yung nangyari sa, ang alam ko 100 plus sila ngayon, yung mga kababayan natin sa buong Middle East. May Qatar, Dubai, Abu Dhabi, may Saudi Arabia, may Kuwait. So ito yung tinututukan natin ngayon na dinudulog din natin sa NBI. At binigyan naman tayo ng pansin ng NBI na kung saan nagkakaroon po ng investigasyon na ngayon dahil nga ay yung mga kaso nila ay na-forward na po doon sa NBI. So papalo up na lang na po natin ito kasi aabot na po ng mahigit ng 2 million na nakulimbat. Mayroon pa nga dyan na hiwalayan na siya ng kanyang asawa dahil nga ay doon na tuwing sahod, doon na pinapadala doon sa scammer na yan kasi nga yung pera mo ay magiging doble. Yun po ang, Ngayon, sabi ng isang kausap ko, halos hindi na sa kinakausap, hiwalayan na siya ng kanyang asawa dahil hindi na nagpapadala sa asawa. Doon, walang alam yung asawa kung ano nangyari. Mayroon din na sabi niya, hindi niya talaga pinaalam kung ano nangyari sa kanya. Basta ang sabi niya, hindi siya pinasahod. Puro nandoon na po talaga, nandoon na po sa scammer yung pera niya. At yun na nga, malaking halaga po. Mayroong isang OFW, mayroong nakuha ng 35, mayroong 125. Grabe. Pinakababa, nakikita ko is 20,000 ata yun. 15, pinakababa. Grabe, Yun, to? mayroong 180,000. Laki. Ano to? Isang tao lang? Organisasyon? O ano ba to? Grupo? Paano? Online lang ba lahat? Hindi. Oo. Online lang kasi nga, isang tao lang kampanya ang ginagamit. Kung nakikita nila, kaya nagtaka sila nung nakita nila sa, paiba-iba yung SEC registration eh. Sa ginamit eh. Mga lumalabas na parang gawang Quiapo lang ito. Yung mga ganon. Kaya yun ang pinarating natin sa NBI. At tumugon naman yung NBI nito. Sana po ay matugunan dahil hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy pa rin yung panluloko na nasabing mga scammer. Hindi lang po isa yan, sila eh. Marami sila na gano'n. Pero yung report sa atin ay bali po sila. Yun pa rin yung tinutumbok nila na kumpanya, isa lang. Kumpanya. So, ako nagpapasalamat dahil sa kanya yung mga nag-complain dahil nga nagkakaisa po sila. Ngayon. Kasi sabi ko, pag magwatak-watak kayo, paano natin kayo matutulungan? Oo, tama. Ayun po. So, ano palagay mo, founder? Ano yung mga matatamis na salita na na-attract itong ating mga kabayan na mag-invest, magpadala ng pera o ano pa man na walang kasiguran? Kasi meron ang sabi daw is, halimbawa magbigay sila ng 20,000, pwede sila mag-withdraw ng mga 80,000, 50,000. Yes. Mga ganong mga through bank bank to bank yun. Tatare, wag ko lang mention yung bangko na ginagamit. Oo. Oo, nandoon lahat. Pati lahat, mayroon pa silang mga napaka-professional po itong yung planado talaga. Meron Planado. naman. Kaya maraming nainganyo. Ibig sabihin, meron bang nangyari na gano'n na naglagay lang ng 20, naka-withdraw ng mas malaki? Meron na bang nagkatotoo na gano'n? Ang alam mo, Catherine, pag mga ganong mga scammer, mayroong pinapakita na naka-withdraw ng 30,000, 80,000. Pero kasamaan din nila yon. Kasamaan din nila yon. Mga style, mga ganon yun eh. So, kailangan ingat po tayo talaga sa mga ganon. Na papakita, nakapost pa sa FB na ito yung nakuha niya, ganyan. Pero kasamahan po nila yon. Kasabat po yan. Para rin yan yung yung mga nagtitinda sa bangketa.
Diyan, along, Avenida. Nagtitinda ng mga gold doon sa, at tas marami nakapaligid na kunwari bumibili, pero kasamahan nila. Ganun yun. Hala. Ayun po. So, meron na bang magandang yan ang ating NBI? Meron na ba? Ano ba to? Cyber, paano to ma-detect? Yes, cybercrime po ito. Cybercrime. Kasalukuyan po, ongoing po yung investigation nila ngayon. At kailan na po kasi na forward sa NBI itong kaso na to. So nagkakaroon na po ng investigasyon at time to time mayroon po silang update sa akin kung ano nangyayari. Okay, hindi ba, halimbawa, scammer, di ba kausap ka niyan online, di ba makukuha yung mga IP address na ginagamit, di ba malalaman, eksperto yung mga yan para malaman saan nanggagaling yung ginagamit na computer Oo. So yan, ang NBI lang talaga yan, nakakaalam dyan. So tama-tama yung ahensya na nilapitan natin. Kasi sila yung sa cybercrime talaga. Oo. So sabi mo nga, hanggang ngayon tuloy-tuloy, ano ba yan? Tuloy-tuloy yung pambibiktima. So siguro, ito na yung pagkakataon na warningan mo pa yung ating mga kababayan na baka merong tao na ganyan. Alam mo, sa totoo lang, ako daming nag-PPM sa akin, hindi ko makakilala. Sasabihin, gusto mong kumita ng ganito kalaki. Sabi ko, ikaw na lang, ayoko kumita. Yun, basta mag-offer ng ganong mga malalaking na ngayong araw to kumita ka ng 5,000. Oo. Ganun, huwag ka magpaniwala dyan. Huwag ka magpaniwala yan. Yes. So, ano yung mapapayo mo sa kanila? Paano ba malalaman? May mga tip ka ba para maging aware yung ating mga kababayan, most especially mga BK members natin, napakarami niya. Ang mapayo ko lang sa kanila, ginagawa kasi ng mga scammer na yan, nangiganyo talaga yun Kumbaga parang meron silang, parang na-hypnotize ka para makuha ka lang nila. So, pag upiran kayo ng ganito kalaki, wag na po kayo magpaniwala dyan. Kasi nga dyan na po tayo mag-umpisa ang kalbaryo ninyo. Baka isa na po kayo magsasabi na hiwalayan na ako ng asawa ko dahil hindi na ako nakapagpadala. Kaya ingat na po tayo sa mga ganong klaseng mga lalo na yung mga lending, na laging yung online na yan. Napakalo po yan. Dami po yan. So ingat na po tayo dahil po at ayaw ko na rin madagdagan yung dagdag sa problema na sa kaso ko. Ayan nga yung sinasabi, nag-aangat ka ng kagitna, isang salop ang nawala. Ayan. Maging aware na ang mga Pilipino sa ganyang, mostly mga Pinoy, ganyan, nag-aangad lagi ng, uy, malaki to, ganyan, easy money to, ayan, biglang bagsak. Anyway, ayan, yan po yung mga kasong tinututukan ng ating founder habang nandun siya sa Mindanao. So, ngayon naman, meron pa tayo namang oras Punta naman tayo sa livelihood. Ano namang livelihood ang ino-offer ngayon ng BK para sa ating member, di lang members, kundi pati mga OFW rin, kahit sino open Alam ko meron kang magandang programa para sa kanila Yes, Catherine, isa po yan sa kung bakit nag-ikot-ikot tayo dahil i-introduce natin itong ating 2023 program, savings program, na kung saan napakaganda po ito, Catherine. Siguro baka bukas o today, mayroon na tayong result doon sa sa ating testing sa ating programa dahil po ay po ito Catherine, sa panibagong teknolohiya ngayon. So ito po, hindi po to scammer. Babawian natin yung scammer dito. Hindi pwede mag-scammer to kasi wala kang magagastos. Resibo lang to O, di ba? Oo, dahil po, yung nga, nabanggit mong resibo, napagaganda po ito. Dahil po ay imagine, lahat mong ginastos, nag-shopping. Shopping. May balik pala sa'yo, sobra pa. Ito yung magiging pera, magiging dollars. So, abangan nyo po.
parang hindi makapanipaniwala, pero abangan niyo po ang mga patutuo namin dahil po ay soon as possible ay i-launch na talaga natin ito, Katre. Kaya kailangan po natin talaga na mayroon tayong mga barangay coordinator, municipal coordinator, para sila na po talaga mag-disseminate sa nasabing programa. Although, i-orient natin sila. Pero ito po ay hindi lang ito sa sa pang-OFW, ang families, mga ex-OFW, pati na po yung mga kapitbahay natin na gusto nating tulungan. Kasi Kaya ito na po yung magiging trend ngayon. lahat kasi tayo nagsishopping eh. Bumili ka ng gumastos. bigas, bumili ka ng pagkain, mag-groceries, lahat, kuha mo resibo. Tapos, may account ka, di ba? May artificial intelligence to eh. Wala nang involved na wala nang involved talaga na tao na hawak ng account mo. Ikaw Wala lang na, talaga ikaw lang yun. Di ba? Tatlo lang trabaho mo dito, Katere. Una-una ay picturean mo yung resibo mo. Pangalawa, i-monitor mo yung mga na-include mo, na ipasok mo. Pangatlo, mag-withdraw ka na. Yun lang. Ayun. O, diba? Paano mo sasabihin scam yan? At iyan po ay makakatulong sa ating BIR. Yes, makakatulong po tayo sa gobyerno. Lalo tayo makakatulong sa gobyerno. Tutuwa ang At BIR. sigurado ako magiging click. Katulad na ito ng katulad ito ng, di ba, yung mga gadgets ngayon. Yung mga SIM card, una-una, di ba? Una-una, yung pinakaano natin, yung mga gadgets, yung mga computer. Yung mga kung anong mga modelong mga gadgets, mga cellphone. Nag-click yun. Ito naman, ito yung huli ngayon. Ito na naman yung mag-click. Kasi nasistema na po eh. Nandiyan na po eh. Hindi na mapipigilan. Yes, at kailan ba ang launching yan? Kasi parang yan yung kauna-unahan sa buong dito sa Pilipinas, no? Kauna-unahan yan, ano? Kaunahan po tayo. Kasunod na po nito yung bansa ng India. Inuna na po talaga tayo dahil po yung sa likod nito ay mga Pilipino. Pinaka-brain. Yes, yan may utak dyan, Pilipino. Bagitin natin pangalan niya. Hello po. Gusto ko. Sige, Kate, ikaw na magbanggit. Hello po, Brother Jun Sonyo, the brain of, anong pangalan ng group? California Technological Care. Yes po. Ayun, okay, very good. Yes. Ayan po, ang tabayanan niyo po yan. Ayan po, napakaganda niya. Ako, excited na ako kasi dami ko resibo eh. Ayan, sigurado yung resibo mo. Kaya kasi sabi, gastos mo, gumastos ka, impok mo pa. Dahil yun mismo yung savings mo. Ganda, no? Di ba? Yeah. Isa lang po yan sa natin, Kateri, isa lang po sa programa natin yan. Pero marami pa po yan. Pero yung pinakauna-una natin programa, na kailangan natin mag-umpisa na. Yan po. Yan ang pinakamagandang livelihood natin sa ating mga OFW. Okay, siguro last na lang ito, no? Kumusta naman ang ating BK? May BK ba tayo sa Jerusalem? Sa Israel? Wala po tayong BK doon kasi nakikita po natin doon na noong una, hindi na naghanap dahil nga ay maganda naman yung kalagayan nila noong una. Saka alagang-alaga naman sila ng government ng ating sa Jerusalem, ng Israeli. So wala talagang problema doon. Ang problema lang itong gira na to. At saka hindi naman nagpabaya yung ating pamahalaan. Doon nakatutok sila. Laging pag-uwi na lagi silang sa airport nag-aabang. Oo, nakauwi na nga yung marami sa kanila. Pero may mga Pilipino tayong ayaw umuwi kasi pamilya na nila. Yung kanilang, yung Israel, mga Israeli, asawa, nakapag-asawa, may mga anak na doon, kaya ayaw na talaga nila umuwi. Meron din mga caregiver na napamahal na doon sa inaalagaan nila. Kaya, sinabi nila, mag-stay na lang sila doon. Ayan. Pero congratulations sa ating government. Ayan. Sa pag-agapay sa ating mga OFW. Ang bilis, Talaga naman. Okay. Okay, tayo ba'y meron pang ilang minuto? Okay. May ilang minuto na lang tayo para sa iyong mensahe sa ating mga nanonood ngayon.
at siyempre sa mga nakikinig sa radio. Ayan. Kahit saan tayo mapapakinggan. Kahit walang internet, basta tutok lang po kayo sa radio ng DWWD 1134 kHz AM band. Maririnig yung boses lang namin. Sa radio lang po yan. Sige, go ahead. Bago po tayo magtapos, nais ko lang pong pasalamatan yung mga naitatag natin mga chapter sa buong kapuluan. Kung saan ay very aggressive po sila. Itong huli ngayon, itong nasa Mati Oriental, no? Mati, Davao Oriental. At ngayon naman ay dito po sa Davao. Ako po salamat din sa ating kasamahan natin si Ma'am Jam Basilio, na kung saan ay nandito po tayo sa kanyang restaurant. Wow! Restaurant ba yan? Yes, restaurant po ito. Isa sa mga kasama natin na very active noon nung sa Saudi pa siya. Ayun. Natutuwa si Bebe niyan. Marami siyang pagkain. Kitchen Sniper. Yes. Makikita po dito. Pag pumunta ka dito sa Davao, huwag niyong kalimutan yung Kitchen Sniper, ha? Tawag nito? Chicken Sniper pala. Chicken Sniper Restaurant. Dito po yung matatagpuan sa Waan, Buhangin, Davao City. Chicken pala, ano ka ba, kitchen? Bagay magkatunog. Magkatunog naman. Sige, Founder, ingat ka dyan, ha? Sana makabalik ka na dito sa Manila. Para sa maraming project mo pa na nakapending dito. Anyway, namang oras mo hindi nasasayang dyan kasi marami ka naman ding natutulungan. Okay, ayan, pansamantala na po, magpapaalam si Ka Albert. At syempre, thank you so much, ha. Regular ka na rito, ha, kasi marami kang balita sa ating mga OFW. Siya ay isa po sa ating partner, ang bantet kasangga ng OFW International, si Founder Albert Lawing Gonzon. Palakpakan natin. Thank you so much, Founder. Maraming salamat sa iyo, Kateria, sa programa natin sa Buhay OFW ngayon at sa bantet. Regards kay Bebe. Yes. Okay. Pansamantala na po tayo magpapaalam. Bago tayo magpaalam, pasalamatan po natin ang Lambingan by Collie Herbs. Yan po yung naririnig nyo ngayon na music mula po kay Martin. Ayan, thank you so much sa inyong pag-provide sa amin ng awiting pang OFW. At siyempre po, pasamantala na po tayo magpapaalam. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpha. Thank you so much sa lahat para sa programang Buhay OFW ngayon. Kumusta rin sa ating partner na si Miss Jeline, pagaling ka. Thank you so much. Maraming salamat po.